Sa latest chapter ay nakita natin na nakabalik na si Yuta sa kanyang original na katawan. And it seems na sa puntong ito ay tila ba masasabi nating ayos na ang lahat para sa Jujutsu Tech Sorcerers. Subalit ang pagbabalik naman na yan mga kaibigan ay nagbigay ngayon ng mga katanungan sa mga fans, particularly sa nakapagtatakang paraan ng pagbalik ni Yuta. Kasi alam naman natin noon mga kaibigan na ang utak ni Yuta ay nailagay nito sa ulo ni Gojo. At ang katawan nito na nasa suspended death noon mga kaibigan ay it is either walang utak o ang utak ni Gojo ang inilipat sa ulo nito. At base sa paliwanag ni Yuta ay hindi man lang sinabi na nakabalik si Yuta sa paraan na ang kanyang utak talaga ang ibinalik niya sa kanyang ulo using Kenjaku's curse technique matapos nitong ma-recover ang curse technique after the curse technique burnout. Pero instead mga kaibigan ay it seems na parang ang consciousness lang ni Yuta ang nakabalik sa tulong ni Rika, which is for some reason ay medyo fishy talaga ang explanation na yan. Bukod pa riyan ay kapansin-pansin din na di pa hinihil ni Yuta ang tahi sa ulo nito, na pwede niya lang naman sanang ihil ito gamit ang reverse curse technique, unless na lang kung may other reason pa sa likod nito, which brings us sa topic na kumakalat ngayon na maaring si Kenjaku daw pala ang nandiyan sa ulo ni Yuta, which is why parang medyo fishy ang explanation ni Yuta sa parte ng kanyang pagbalik. In addition with that, ngayong nakabalik na si Yuta sa original nitong katawan, ang tanong mga kaibigan ay nasaan na nga ba talaga ang katawan ni Gojo na na-fully healed noon ni Yuta? Posible ba na tulad kay Yuta ay buhay din pala ngayon si Gojo? Kasi di nga nila mention sa latest chapter ang status ni Gojo o ipinakita man lang ang bangkay nito kung patay na nga ba talaga siya. Well, sa videong ito mga kaibigan ay sasagutin natin at aalamin ang lahat ng mga katanungan yan at confusions kung posible nga ba talaga na si Kenjaku ang nasa ulo ngayon ni Yuta at kung posible pa bang mabuhay itong si Gojo even in this last 2 chapters. So get ready mga kaibigan kasi napaka-interesting itong pag-uusapan natin ngayon. Kaya na may huwag na natin patagalin pa. Let's go. Simulan natin dito sa nakapagtatakang pagbalik o pagkabuhay ni Yuta. So ang mga rason sa kung bakit nasabi nating fishy ang pagbalik na to ay dahil kasi sa explanation ni Yuta tungkol dito. Sinabi niya na nung nasa katawan siya ni Gojo, which is obviously ang kanyang utak ay nandoon din sa ulo ni Gojo sa time na ito. At that time ay itong si Rika din daw ay nag-perform din pala ng reverse curse technique constantly sa kanyang katawan para maging habitable pa rin ito sa pagbalik ni Yuta. Nadagdag pa niya na after daw niyang ma-recover ang kanyang curse technique ay somehow bigla na lang daw na-reconnect si Rika sa kanyang original body. And by that ay nakabalik na siya sa kanyang katawan without explaining na na-transfer ba niya ang kanyang utak dito sa kanyang original body dahilan na nakabalik siya o sadyang nakabalik lang talaga siya even if walang laman na ang utak ng kanyang ulo o di kay even if ang utak ni Gojo ay ang nasa loob ngayon nito. Now, sabihin na natin nakabalik nga si Yuta sa kanyang katawan kahit na walang laman ang ulo nito at na-stuck pa rin ang kanyang original brain sa ulo ni Gojo. Ang tanong mga kaibigan sa papaanong paraan naging posible yan na nakabalik pa rin si Yuta? One answer is dahil kay Rika. Kasi si Rika ay isang extension ng curse technique ni Yuta na posibleng ang sinasabing pag-reconnect ni Rika sa katawan ni Yuta ay nangangahulugan na si Rika mismo ang naging alternative brain. Pero bakit ko ba nasabi yan? Well, alam naman natin na ang curse technique ay naka-engrave sa utak ng isang sorcerer, specifically sa prefrontal cortex. That is according mismo kay Sukuna. So ang pagiging curse technique extension ni Rika ay somehow masasabi nating nangangahulugan din na parte din pala si Rika ng utak ni Yuta. Kumbaga, ang brain ni Yuta mga kaibigan ay ang internal storage at itong si Rika ay ang kanyang external storage. Which is totoo nga naman kasi external storage din naman talaga ni Yuta itong si Rika ng mga curse techniques. So with that info, ang pagre-reconnect ni Rika mga kaibigan sa katawan nito ay posibleng nangangahulugan na si Rika ay nag-act as a replacement sa utak na nawala ni Yuta. Like si Rika ay naging isang brain o nagawan niya talaga si Yuta mismo ng isang alternative brain, assuming na walang laman na utak ang ulo ni Yuta sa moment na ito. Pero kung ganon ang ginawa ni Rika ay medyo masasabi natin na at risk si Yuta dito. Why? Posible kasi na bago kinonsume ni Rika ang utak noon ni Kenjaku para makopy ang curse technique nito, ay ginawa pala ni Kenjakung curse object ang kanyang utak na naglalaman ng kanyang soul. Which means na ang kanyang soul ay posible na nagre-reside somewhere within Rika. At kung sakali mang totoo nga na si Rika nga ang naging replacement sa utak ni Yuta, this will likely result sa pag-i-inhabit din ni Kenjaku sa ulo nito, making Yuta the new vessel of Kenjaku. Na kung ganyan ang nangyari mga kaibigan ay posibleng at this very moment ay nagpapanggap lang si Kenjaku na siya si Yuta Okkotsu. Considering na medyo hindi niya na-elaborate ang explanation sa kanyang pagbalik. Also posible na di na-identify ni Rika si Kenjaku bilang impostor kasi ang curse technique ni Kenjaku ay nagbibigay din kasi ng kakayahan sa kanyang magamit ang curse technique ng kanyang vessel. At dahil si Rika ay technically isang extension
extension lang naman ng curse technique ni Yuta, posible na may kakayahan na ngayon si Kenjaku magamit itong si Rika, thus making Kenjaku the new owner of Yuta's curse technique at ni Rika. And what's more mga kaibigan, kung nagfe-fake lang si Kenjaku rito, tanging si Gojo lang din naman ang makapag-perceive na hindi si Yuta ang nasa loob nito kundi si Kenjaku dahil sa 6 eyes ni Gojo mga kaibigan. So in this moment kung si Kenjaku nga yan, walang clue talaga itong mga Jujutsu Tech Sorcerers na hindi si Yuta ang kausap nila. In addition with that, ang hindi pag-heal ni Yuta sa tahi-tahi nito sa kanyang ulo despite having an ability called reverse curse technique, masasabi nating maaring sinyalis din ito na si Kenjaku ang nasa ulo ni Yuta kasi may binding vow ang curse technique ni Kenjaku na he can body hop pero di naman kayang i-heal ang peklat nito. Pero pwede rin naman na upon copying nakuha rin ni Yuta ang binding vow ng curse technique ni Kenjaku. Kaya nandiyan pa rin ang tahi sa ulo ni Yuta. So yan ang mga posibleng explanation sa kung bakit si Kenjaku maaring nasa ulo ni Yuta sa mga oras na ito kung ang pagbalik ni Yuta ay nangyari kahit na walang utak ang kanyang ulo at si Rika ang nagsiserve as a replacement dito. Now dito na tayo sa pangalawang scenario mga kaibigan, na if we assume na ang ulo ni Yuta rito ay naglalaman pala ng utak ni Gojo at nabuhay pa rin siya, then ang kanyang pagbalik ay somewhat mas naging fishy na rin. At the same time ay isang magandang balita para sa mga Gojo fans natin dyan. Kasi as we all know, ang dahilan kung bakit nakabalik pa rin si Yuta even if nasa ganitong kalagayan na siya noon dahil sa tinahi ni Shoko ang kanyang katawan at nag-perform si Rika constantly ng reverse curse technique para ma-fully heal ito. Now kung titignan natin kay Gojo mga kaibigan, ganyan din ang nangyari sa kanya na na-fully healed pa nga ni Yuta ang katawan nito, and as a matter of fact ay technically binuhay ni Yuta ang katawan ni Gojo. Now ang tanong, kung si Yuta ay nakabalik sa kanyang katawan kahit walang laman na utak ang ulo nito o kahit ang utak ni Gojo mismo ang nasa kanyang ulo, posible ba na si Gojo ay buhay rin pala? Na nung nagawang mabuhay ni Yuta dahil na fully healed ang kanyang katawan ay hindi rin ba posible para kay Gojo na ganyan din ang mangyayari sa kanya na mabubuhay siya gamit ang utak naman ni Yuta? Well, we can only hope na hindi inireject ni Gojo o hindi inireject ng katawan ni Gojo ang utak ni Yuta, just like Yuta na nakabalik pa rin kahit na kung sakali mang ang utak ni Gojo ang nasa ulo nito. Also may mga nagsasabi rin na ang panel na yan sa latest chapter na makikita natin dito na ang oras ay 2:21 PM ay connected daw sa chapter 221 ng JJK na kung saan sa chapter na to ay na-unseal naman si Gojo mula sa prison realm, na maaaring ang 2:21 PM mga kaibigan na oras ay foreshadowing daw pala sa pagbabalik ni Gojo. Bukod pa riyan ang kakulangan din sa pag-mention sa status ni Gojo during the conversation nitong sa latest chapter ay somewhat parang nagiging clue din na buhay pa nga ito. Kaya na lang nung nangyari kay Nobara na hindi rin ito masyadong pinag-usapan noon, and just like Nobara ay hindi rin ipinakita ang kanyang bangkay. So hanggat sa hindi pa nakikita ang bangkay ni Gojo mga kaibigan ay we can only hope na nabuhay siya matapos ang ginawa noon ni Yuta. Aside from that there is also a theory na what if sa last chapter daw ng JJK ay doon na raw bubuhayin si Gojo kasi nga ang release ng last chapter ay sasakto sa death anniversary ni Gojo, na baka ay for the sake of Gojo fans after 1 year mula nung idineklarang patay si Gojo ay sa last chapter ay bubuhay na ni Gege si Gojo Satoru. Pero kung sakali mang hindi talaga mabubuhay si Gojo in the future o kung hindi siya nabuhay after this incident na nakabalik si Yuta sa katawan nito despite sa difficult situation na kinalalagyan nito noon, ay the only explanation sa kung bakit buhay si Yuta ngayon at si Gojo ay hindi ay dahil unlike kay Yuta, si Gojo ay walang Rika. So fortunately kay Yuta ay may extension ang kanyang curse technique which is itong si Rika. So yun mga kaibigan ang masasabi kong posibleng mga rason na pwede pang makabalik si Gojo at kung bakit maaring si Kenjaku ang nasa katawan ni Yuta. At hopefully sa upcoming chapters na 2 chapter na lamang mabibigyan pa ng linaw ang ilan pa sa napakarami mga questions nitong JJK mga kaibigan. Kaya nga sa dami ng questions ay marami ngayon ang nagti-theorize na may JJK part 2 pang magaganap. So yan mga kaibigan, dito muna natin tatapusin ang ating theory video. So what are your thoughts sa topic na to? Let me know your comments. Maraming salamat. Kaya naman kung gusto nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.